Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, Paul, his life's U-turn. Acts chapter 9. So ang binasa po natin na bahagi, ito po yung buhay ni Saulo na kung saan siya po ay na-encounter niya ang ating Panginoong Jesus. Balikan po natin kanina, since ang ating sub-theme po ay workplace. Di ba po, nung time na kayo ay nag-apply sa inyong desired na company or office or pinagtatrabahoan ngayon, ang inyo pong sinubmit ay resume, no? Ayan, doon makikita sa resume ninyo yung inyo pong mga credentials, kung saan kayo experts, kung doon din makikita yung education background nyo, kung kayo ba ay college graduate, doon sa specific na course na kung saan ay hinahanap ng kumpanya, o kaya naman kayo po ay graduate master, o kaya naman kayo ay doctorate, and so on and so forth. Nandoon po lahat makikita sa inyo pong resume. Pagkatapos nito, kung kayo po ay pasok sa qualification ng pinag-a-applyan yung trabaho, kayo po ay papatawagin. Kayo po ay kukontakin para po umattend ng interview. And the steps and the processes go on and go on hanggang malaman nyo kung sino po kung kayo nga ba ay natanggap o hindi. So ngayong umaga po, since ang ating pinag-uusapan ay si Pablo, ay titingnan din natin yung kanyang resume. Yung kanya pong credentials, yung kanya pong, kung ano si Saulo nung siya ay bata pa, kung ano si Saulo nung hindi pa niya na-encounter ang Panginoon, at kung sino siya pagkatapos niyang ma-encounter ang ating Panginoong Jesus. So, Paul, his life's U-turn. Nakita niyo na po ba yung sign na ito? Nakita niyo na po? Ayan. Ang ibig sabihin po niyan ay U-turn. Ang U-turn po ay nangyayari po ito sa mas malimit siyang nagagamit kapag nasa syudad ka. Yung gusto mong lumiban sa kabilang kalsada. Hindi po lahat ng mga lalo na sa EDSA, hindi po lahat ng mga kalsada doon ay pwede ka mag-U-turn. Kasi meron pa pong isang sign, ganyan din, pero meron siyang slash sa gitna. Ang ibig sabihin nun ay no U-turn. So pwede ka lamang mag-U-turn kapag yan yung sign na nakita mo. So halimbawa ay papunta ka ng north, tapos meron kang nakalimutan doon sa pinanggalingan mo, kailangan mong bumalik. Pag sa EDSA ka, hindi ka po pwedeng balik lang doon sa route na yon. 'Di ba? Kailangan mo maghanap ng U-turn, na passage para po ay makabalik ka sa pinanggalingan mo. So, yun po. So, ano ba itong U-turn ng buhay ni Apostle Paul? So, tingnan natin yung kanya pong buhay in his early life. So, tingnan po natin kung ano ang meron kay Apostle Paul nung siya po ay kabataan niya. Siya po pala ay disclaimer muna po hindi po si Pablo ang akin pong binibenta sa inyo. Ang ibinibenta ko po ay ang gospel ng Panginoon. Ang akin pong pinipreach ay ang gospel pa rin ng Panginoong Jesus. It's just that ginamit ng Panginoong Jesus si Apostle Paul sa time po niya. Malalaman po natin kung paano ginamit ng Panginoong Jesus ang buhay ni Pablo sa panahon niya. Latigit na marami po siyang mga naisulat na books sa New Testament. So tingnan po natin, in his early life, si Apostle Paul po pala ay born in Tarsus in Cilicia, a province in the southeastern corner of modern-day Tarsus talaga ang pagkabasa sa kanya. Sa panahon ngayon ay Turkey. Doon pala siya ipinanganak si Apostle Paul. Pangalawa po ay ang kanyang lahi, he is of a Benjamin lineage, and mayroon po siyang Hebrew ancestry. Siya po pala ay nanggaling sa lahi ng Benjamita. Di ba si Benjamin po ay anak ni Jacob? So mayroon pala siyang lineage, yun pala ang kanyang lineage. At saka may dugo talaga po siyang Jew, Hebrew, yung kanya pong ancestry. Pangatlo po ay ang kanya pong mga magulang were Pharisees. So malalaman natin ano bang ibig sabihin ng mga Pariseo. Etong kanyang mga magulang, yung kanyang kinalakihang mga magulang, they were fervent Jewish nationalists who adhered strictly to the law of Moses. So alam natin, ang mga Pariseo,
very particular po, very particular sila sa batas po ni Moses. Hindi mo sila mabibilog kasi doon sila expert. Yun ang kanila pong mga pinag-aralan. Etong mga magulang din po ni Pablo, they sought to protect their children from contamination from the Gentiles. Hanggat maaari po, yung mga magulang ni Apostle Paul ay hindi nila hinahayaan yung kanilang mga anak na mahaluan ng katuruan, ng ibang mga katuruan. Hindi nila inaalaw na makontaminate yung kanila pong mga anak na maturuan or mahaluan ng mga katuruan na nagmumula sa Hintil. Kaya si Pablo po ay sigurado na hindi po siya influence ng ibang turo. Dahil simula sa kanyang mga magulang, ang kanya pong mga magulang ay Pariseo, at they made sure na walang ibang natatanggap na turo itong si Pablo, kundi yun lamang ang kanilang, kung ano ang kanilang tinuturo. Sa bahay nila, yan, sa pamilya nila ni na Pablo, they only speak Aramaic. Hindi ako sure kung tama yung aking pronunciation. Aramaic. Kasi sa Biblia po, ay tatlo ang language na ginagamit, no? Hebrew, Greek, at saka Aramaic. Ang sa bahay po ni na Pablo, ang gamit lang nila na lingwahe ay Aramaic, which was the official language of Judea. Tapos, ang kanila pong mga magulang, ang magulang ni Pablo ay Roman citizens, but viewed Jerusalem as a truly sacred and holy city. Malalaman din po natin mamaya yan. Maliban si Pablo na siya ay may dugong Hebrew, ay mayroon din po siyang dugong Romano. Ayan. At sa kanila pong bahay, sa bahay ni na Pablo nung siya po ay maliit pa, in his early age, hindi po, very restricted yung language na Greek. Kaya Aramaic lang po yung ginagamit nila. Yan, tingnan po natin yung credentials naman ni Pablo. Parang si Pablo nga yung aking binibigyan ng emphasis. Pero malalaman po natin mamaya kung paano siya ginamit ng ating Panginoon. Nabanggit ko kanina na sa bahay nila, Aramaic lang po yung ginagamit nilang language. Yet, Paul, he can speak Greek, passable Latin or Latin, and Aramaic. Marunong siya magsalita ng tatlong lingwahe. And at the age of 13, Paul, yung former name po ni Paul before siya ma-redeem ng Panginoon or before siya tawagin ng Panginoon ay Saul. No? At the age of 13, Saul was sent to Judea to learn from a rabbi named Gamaliel. Ang kanya pong teacher, yung kanya pong rabbi at the age of 13 was Gamaliel. At si Gamaliel po ay malalaman natin sa history yung mga ginawang contribution niya. So, tingnan muna natin kung sino ba ito si Gamaliel. Next, ayan. Si Gamaliel po, he was a respected Jewish Pharisee and doctor of the law in the first century, known historically as a leading member of the Sanhedrin, and in the Bible as the teacher of Apostle Paul. Siya po ang teacher o rabbi ni Apostle Paul. He famously advised the Sanhedrin to let the apostles go. At si Gamaliel po pala nagsabi niyan, using a wise and pragmatic argument that he argued, if their purpose or activity is of human origin, it will fail. Yan po yung time na kung saan sina Peter po ay nahuli dahil sila po ay nagpipreach ng Word of God, ng good news, ng gospel ni Jesus Christ. Kaya si Gamaliel din po ang naging isa sa mga instrumento para mapalaya sila, hindi sila makulong. Kasi nga, ang kanyang sabi, yung pragmatic argument dyan ni Gamaliel ay, if their purpose or activity is of human origin, it will fail. Titingnan natin sa mga taong ito na kanilang pinipreach. Sabi niya sa kapulungan nila, na kung trabaho lang ito ng mga tao, hindi magsusustain. Hindi magtatagal. Mafe-fail yun. Pero naniniwala po tayo na ang gawain ito, ang gawain ng mga apostol na ito, it is the ministry of the Lord because up until today in our generation, nasusustain pa rin siya ng Panginoon. Ayan. So diretso po na tayo, Sa murang edad ni Paul po ay he mastered Jewish history, the Psalms, and the work of the prophets. Sa kanyang murang edad. Kung titingnan natin ito si Apostle Paul ay talagang tutok na tutok siya sa pag-aaral, Parang hindi niya baga sinayang yung kanyang panahon sa paglalakwat siya. Hindi niya sinayang yung kanyang mga panahon sa kung ano-ano pa man. Nag-aral siya ng nag-aral. And then,
He continued education for 5 or 6 years as Saul learned such things as dissecting scripture. So, nagpatuloy ang kanyang pag-aaral 5 to 6 years para mapag-aralan, mahimay-himay yung salita ng ating Panginoon. Also, at the same time, he developed as a question and answer style of teaching known in ancient times as diatribe. Kung maalala niyo po sa Greek, yung mga philosophers, wala po silang gamit na lesson dati. Pupunta lang sila sa liwasang bayan. Tapos yung mga estudyante nila pupunta lang din sa liwasang bayan. Parang sa panahon baga natin ay plaza. Doon lang sila mag-argue, doon lang sila magdi-discourse, doon lang sila magpapalitan. Parang question and answer lang. So si Paul sa kanya pong pag-aaral ay na-master niya yung tinatawag na question and answer style of teaching known in ancient time as diatribe. Yung magpapalitan lang kayo ng point of views nyo. Ang tawag po dito ay philosophy. So si Sir Mutin, naging teacher namin sa philosophy. Ang hindi ko makalimutan sa kanya ay kapag ang philosophy ang pinag-uusapan, hindi matatapos ang inyong pag-uusap. Hanggat may tanong, hindi siya matatapos. Abutin kayo ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, magutom man kayo dyan. Hanggat may tanong, hindi matatapos ang usapan. Yun po ang philosophy na tinatawag. And karagdagan sa credential ni Paul po ay he went on to become a lawyer. Yeah, may mga lawyers tayo, naging abogado pala ito si Pablo. And also, he became as a member of the Sanhedrin. Itong Sanhedrin po ay Jewish Supreme Court of 71 men who ruled over Jewish life and religion. So, ang Sanhedrin, mga lupon ito or kalupunan ng mga Pariseo, composed of 71 men in the Jewish Supreme Court. At sila po ang mga namumuno, nangunguna, gumagawa ng mga nagde-decide or kung ano man ang kanilang pagdidesisyon about sa batas, sila po yon. Kaya mababasa niyo yan sa New Testament, yung mga Pariseo, yung mga Sanhedrin, at mga kapamilya nila, mga kauri nila o kagrupo nila. And also, lastly po, in his credential, Paul is zealous for his faith. Pero itong faith na ito po ay nag-lead kay Paul to be in the path of religious extremism. So, yung faith na yon, before niya ma-encounter ang ating Panginoon, ay nag-lead sa kanya into the path of religious extremism. Now, tingnan po natin yung another information about Paul bilang si Saul. Ayan. Si Saul, yan yung kanyang previous name na nabanggit ko kanina, no? Si Saul din po, he was present when Peter delivered his defense of the gospel of Jesus in front of the Sanhedrin. Mababasa niya yan sa Acts chapter 5 and 6. Nung nahuli si Peter and John na nangangaral, nabanggit ko na rin siya kanina, at nahuli sila ng mga otoridad. At nung nagdepensa si Pedro, ay nandoon din pala si Apostle Paul, pero hindi pa siya Apostle Paul noon, Saul pa lang. Nandun pala siya sa Sanhedrin kasi kabilang siya sa Sanhedrin. Also, Saul, he was present for Stephen's stoning and death and the other unnamed martyrs for Christ. Si Saul din ang isa sa mga nagperma, nag-agree o nagbigay ng approval para po batuhin si Stephen. Si Stephen or si Esteban, isa sa mga martir ng Panginoon, yung isa siya sa 7 na mga martir ng Panginoon. Si Saul din po pala ang isa sa mga nagbigay ng approval para siya batuhin hanggang mamatay. And the other unnamed martyr Christians. Unnamed martyrs for Christ. Saul, he was also a religious terrorist. Abang tibay, no? Terorista pala talaga ito si Saul. Ang kanyang tiniterorista ay mga Kristiyano. Tingnan natin po, napakahigpit, walang puso. Pag kumbaga sa term natin ay halang ang bituka. Sa ngayon, sa term natin. Believes that the doing is the will of the Lord by killing innocent people. Ito mga innocent people na ito mga Kristiyano sa panahon noon. So, siya po bilang Saul, he was determined to eradicate Christian. Very determined, napakadeterminado siya para tanggalin, patayin ang mga Kristiyano. Ruthless in his pursuit as he believed that he was acting in the name of God. Wala siyang awa. Wala siyang puso.
Sapagkat ang alam niya, he is acting in the name of the Lord. Yun po yung nabanggit kanina na religious extremism. Akala niya po kasi ginagawa niya yun sa pangalan ng Panginoon. Kaya kahit yung pagpatay, pagpapakulong, pagpapahirap sa mga Kristiyano, akala niya nung una yun po ay para yun sa kapurihan ng Panginoon. Also, ravaging the church. Ginahunting ang mga simbahan, mga templo noon. Entering house after house and dragging off men and women, he would put them in prison. Ginasulod ang mga simbahan. Ang mga balay at Kristiyano, ginasulod. Tapos ginabira ang mga Kristiyano. Ginapahirapan. Ginadara sa presinto. Ginakulong. Ang iba ginapapugot at ulo. Ginapatay. Ito si Saul. Ito yung trabaho niya noon. Ano pa? Departing on his journey to Damascus, nung papunta po siya sa Damascus, before siya pumunta doon, he had asked the high priest for letters to the synagogues in Damascus, asking for permission to bring any Christians back to Jerusalem to imprison them. Hindi lang siya pumunta sa Damascus ng kung ano-ano, humingi pa siya ng sulat na yung kanyang ginagawa baga ay aprobado ng mga high priest. Di ba pa, maintindihan lang natin ng maayos po, no? Makuha natin yung mensahe ay, di ba po pag mayroon tayong gaganapin sa, covered court, hindi ka man dyan mapunta lang at malagay ka ng lamesa, ma-set up, tama po no? Hindi ka man mapunta lang sa araw na yon para linisin yon, at mag-decorate ng kung ano doon. Before mo gawin po yun ay, makuha ka muna ng mabigay ka muna ng request letter or intent letter so that they can approve. Titingnan nila yung mga appointments kung bakante ba yung araw na yon o hindi. Tama po, no? Tama. So, parang ganun yung ginawa ni Saul. Before siya pumunta ng Damascus para huntingin yung mga Kristiyano doon, ay humingi talaga siya ng approval coming from the high priest na may dala siyang sulat. Mayroon siyang dalang written agreement na huhulihin sila. Sa ayaw man at sa gusto nila, ay madadakip sila ni Saulo pala. Bibit-bitin sila pabalik sa Jerusalem para po prisuhin, pahirapan, patayin, at kung ano pang gagawin sa kanila ni Saulo. Yun po, si Saulo. Pero ang maganda ito, his U-turn. Yung life's U-turn ni Saulo. Papunta siya ng Damascus, tama pa, no? Kaya nga pabanggitin niyo Damascus. Ay, wala na po ako narinig. Yung malakas po, Damascus. Ayan, on the road to Damascus. Paul, in his encounter, yan, makikita natin yung U-turn niya, yung pagbalik, yung pag-iba ng kanya pong misyon, pagbabago ng kanyang pananaw sa buhay. On the road to Damascus, Paul has encountered Jesus Christ. Naulit ko ulit. On the road from Jerusalem to Damascus, a journey of about 150 miles. May mga kasamahan siyang mga sundalo, mga kasama niya na kawal para hulihin ng mga Kristiyano doon sa Damascus. But on the road to Damascus, sa hindi inaasahang pagkakataon, yung pala ay divine appointment ng Panginoong Jesus sa kanya. On the road to Damascus, there nangyari po yung tinatawag na U-turn ni Pablo. Kasunod po niyan, before pala yung pangalawa, on the road to Damascus, Saul was caught in a bright light from heaven that caused him to fall face down on the ground. He heard the words, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" He replied, "Who are you, Lord?" Jesus answered directly and clearly, "I am Jesus, whom you are persecuting. Why are you persecuting me?" He replied, "Who are you, Lord?" Jesus answered directly and clearly, "I am Jesus, whom you are persecuting." On the road to Damascus, nalaglag siya sa kanyang kabayo, no? Sa kanyang sinasakyang kabayo because of yung ilaw na sobrang liwanag. At doon siya kinausap ng Panginoong Jesus. Doon po nangyari ang encounter. Pero originally po, ang pinakamisyon ni Pablo papuntang Damascus
ay para kunin ang lahat ng mga mananampalataya para dalhin sa Jerusalem. Doon pahirapan, doon presuhin. But when he encountered the Lord Jesus Christ on the road to Damascus, nagkaroon ng tinatawag na U-turn, nagbago ang lahat. Diretso po tayo, no? From that moment on, ito po yung nabanggit ko, Paul got his life's U-turn. The light of the Lord blinded him, and as he traveled on, he had to rely on his companions. Yung sobrang liwanag po na nakita ni Pablo, it caused him to be blinded. Hindi siya makakita. Kaya yun po mga kasama niya, siya po ang nag-alalay sa kanya, diretso doon sa Damascus. At ito po, Saul continued to Damascus to make contact with a man named Ananias. Itong si Ananias or si Ananias, ito po ay disciple ng ating Panginoong Jesus sa lugar ng Damascus. As is instructed by Jesus Christ, ay kailangang makita ito ni Apostle Paul, si Ananias, para mabigay ni Ananias ang instruction kay Apostle Paul. Ito po ang kagandahan, ang makulit na nangyari. Nung hinahanap na ni Paul si Ananias, at nung kinausap na rin ng Panginoong Jesus si Ananias, sabi niya, tagpuin mo ang taong ito. Si Ananias takot. Ayaw niya makipagkita kay Pablo. Bakit nga? Kasi nga, di ba nagtatago po sila mga Kristiyano doon sa Damascus? Kasi kapag nakita nga sila at nahanap ni Pablo, ay tsak po na sila ay mahuhuli. Kaya itong si Ananias, ay takot na takot din talaga siya na magpakita. Ikaw ba naman magpakita mismo doon sa naghahunting sa'yo ay, di ba? Parang siguro kapag nakita mo na siya, lahat ng kalamnan mo, lahat ng parte ng katawan mo ay nagsishake. Pero inassure siya ng Panginoon na sinabi ng Panginoon Jesus kay Ananias, siya ay tinawag ko. Siya ay ipanalangin mo para siya ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Ipanalangin mo siya para bumalik ang kanyang paningin. Hindi na po si Saul, nung sila ay nagkita, nagbago na po yung kanyang misyon sa buhay. Saul became Paul. Diretso po tayo, no? Si Paul po, para hindi tayo ma-confuse, si Saul, bilang persecutor ng mga Kristiyano, nung siya ay tinawag ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ang pangalan niya ay naging Pablo or Paul. Now, si Paul ay tinawag ng Diyos, ng Panginoong Jesus, he became an apostle called to the Gentiles. He is also an apostle of grace. Sino po ba itong mga hintil na ito? Siyempre yung mga lahi na labas sa mga Hudyo. No, hindi ito mga Hudyo, mga hintil ito eh. So kung hindi ka Hudyo, malamang ikaw ay isang hintil. Ang tawag po ng mga Hudyo sa mga hintil ay mga hindi tuli. Kasi nasa law of Moses po yon. So side topic na po yon, hindi na po natin bibigyan pa ng diin. At kasama po sa pamilya ng mga hintil ay tayo. Natahimik po yata tayong lahat. Kasi ganito po yung logic, no? Kung hindi tinawag si Apostle Paul ng Panginoong Jesus, hindi tayo Kristiyano ngayon. Kung hindi tinawag ng Panginoong Jesus si Apostle Paul, wala ka sa simbahan ngayon. Kasi tayo po ay kabilang sa pamilya ng mga hintil. Jesus Christ called Paul to the Gentiles family. At kabilang po tayo sa pamilyang hintil. Kaya praise the Lord. Kasi tinawag ng Diyos si Apostle Paul para tayo din po ay maligtas. Amen? Palakpakan muna po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nakita niyo po yung kagandahan ng U-turn ng buhay ni Pablo. Ang trabaho niya, ang work ni Pablo is to persecute the Christian. Ang trabaho ni Pablo ay pahirapan ng mga Kristiyano. But when he encountered the Lord Jesus Christ, naging kaisa niya ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya para porsigihin or para i-preach ang gospel ng Panginoong Jesus hanggang sa makarating sa henerasyong ito at makakarating pa sa mga darating na henerasyon. Hallelujah. And conclusion. Wow, conclusion na pala tayo.
In conclusion, meron po akong tanong so that we can reflect, no? Do you have someone from your workplace who is behaving like Saul, attacking not just your faith, but as well you as a person? Meron po ba kayong kasamahan sa loob ng inyong trabaho, sa inyong workplace, na kung saan ay nagbe-behave kagaya ni Saulo, who is attacking not just your faith, but as well you as a person? Yung talagang parang nanggagalaiti sa'yo. Pagpasok mo pa lang sa office mo, pag nagsabi ka ng good morning, nandyan na naman si... Alam mo yung parang nag-iiba ang aura. Nag-iiba ang dumidilim ang muka. Hindi po natin maiwasan yun sa workplace kasi hindi naman po lahat ay mananampalataya. Tama po, no? Mapalad na lang po siguro tayo kung kasamahan natin sa loob ng ating trabaho ay mga mananampalataya din. Praise the Lord. Kasi pwede kang mag-Bible study sa loob ng workplace nyo. Kasi magkakaintindihan kayo dahil mga mananampalataya kayo. Pero kung mga kasamahan mo talaga ay coming from different beliefs, point of views, perspectives in life, ay talaga pong magkakabanggaan po kayo sa inyo pong mga pananaw. At minsan po, madalas po talaga ay kayo yung parang tinitira din. If there is someone inside your workplace who is behaving like Saul, who is attacking your faith, hindi lang pala ikaw, hindi lang pala yung pananampalataya mo, maging ikaw mismo, yung personal na buhay mo, inaatake. What can you do for them as a Christian? Ano po ang kaya nating gawin sa kanila bilang mananampalataya? May narinig po ako doon, sabi, I pray for them. Bang hirap ka to? Hindi madali po. Panalangin sila. Lalo na pag dumating ka sa office at ilang oras ka ba sa office? Sabihin na lang natin na 9 hours, no? Tapos may OT ka pa, 12 hours. Tapos 12 hours mo siya makakasama sa loob ng opisina. Tapos sabihin mo, papanalangin mo pa siya. Ay sa loob ng isang araw, mayroon kang 24 hours. Sa 24 hours, slash mo na yung 12 hours. O slash mo na yung 2 hours kasi magpe-prepare ka pa papuntang opisina. Tapos uwi ka pa pabalik na opisina. Sabihin na lang natin, 14 hours yung na-consume mo. Tapos, ganun yung mga kasama mo sa loob ng opisina. Panghirap ipanalangin. Pero, ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, ito. Diretso po tayo. Para makita natin lahat. Isa pa. Hindi pala kasama. Dito na lang. Number 1, what can you do for them as a Christian believer, as a follower of Christ? Pray for them that Jesus may touch their heart. Isipin nyo na lang si Saulo. Kahit hinahunting niya yung mga mananampalataya. Naniniwala po ako na may mga mananampalataya pa rin noon na talagang pinapanalangin si Saulo na, Lord, sana hindi kami mahuli ng taong ito. Baguhin mo ang taong ito para wala nang manghuli sa amin. Wala nang pumatay sa amin. Baguhin mo paano ng puso ng taong ito para hindi na kami mahuli at patayin. Baka may nanalangin din ng ganun. Kung kayo po ay mayroong kasamahang kagaya din na Saulo sa loob ng opisina niyo, ipanalangin niyo po siya, alagaan niyo sa panalangin. That Jesus may touch their heart. Pangalawa po, na pwede natin gawin, let your life testimonies speak loudly and boldly. Huwag niyong sabayan. Pag sinimangutan kayo, huwag niyong sisimangutan. Pero minsan, madalas ganun din ang nangyayari. Yung pag nakasalubong niya, sinimangutan kayo, ay parang auto-reaction mo ay masimangot ka din. Kasi feeling mo ay na-absorb mo yung kanyang atmosphere, yung environment niya. Kaya ikaw din, bakit sino ka ba? Ay, parang ganun. Hindi ka naman boss dito siguro. Parang ganun. Pero hindi po ganun, no? Ang sabi ng salita ng Panginoon ay, let your life testimonies speak loudly and boldly. Na makita nila na may kakaiba sa'yo. Hindi ang sarili mo, kundi makita nila na buhay ang Kristo sa puso mo. Na ang pinaglilingkuran mo ay Diyos na makapangyarihan. Na minsang ikaw din, tayo din ay masama. Na minsang tayo din ay naging hindi mabuti sa ating kapwa. But the Lord Jesus Christ captured our hearts and saved us. Nagkaroon ng habag sa atin ng ating Panginoong Jesus, tayo din ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Kaya ito mga kasamahan natin sa trabaho,
maaari ipanalangin din natin. Lalo yung mga talagang taong nanggagalaiti sa'yo. Parang yun na lang yung revenge natin sa kanila na matagpuan nila ang Panginoong Jesus one time or one day in their lives. And also that they may see Jesus Christ is alive in your life through your life testimonies. Kahit ginapanghingasaan ka, ang sagot mo, God bless you, kapatid. Wow! Panghirap ka to, no? Aber ginachismis ka at nakakarating sa'yo dahil yung mga pinagchichismisan niya ay circle of friends mo din at yung mga circle of friends mo, syempre magre-report yan sa'yo pero hindi mo ginagawa yung ginagawa nila, kundi ang sinasabi mo, ipanalangin natin, kapatid. Kung sasabihin mo yan sa mundo, parang hypocrisy. Ay, hindi pwede yun. Binangga niya, kilalanin niya kung sino binabangga niya. Parang ganon sa mata ng mundo. Pero sa atin bilang mga mananampalataya, we stand firm kung anong tinuturo ng salita ng Panginoon. Sabihin na nilang stupido tayo. Sabihin na nilang hindi ka man lang gabalos. Kumbaga kung nakakapatay yung kanyang mga salita, parang ilang beses ka nang nasaksak. Sabihin na nilang mga ganon. Pero because of the grace of the Lord, we can still pray for them. We can still say, God bless them. Amen? Sa buhay ni Saulo, previous name ni Pablo, what are the 3 things that we can learn? Tingnan po natin. 3 things that we can learn. God can save anyone regardless of who they are. Kayang isalba ng Panginoon kung maging sino ka man. Parang kanta lang Kaya kang isave ng Panginoon. Broken, kabilang ka man sa grupo ng mga broken people. Though alam na, lahat tayo broken people tayo. May kanya-kanya tayong tinatawag na brokenness. Kasi resulta po yan ng original sin doon sa Garden of Eden. Nung nagkasala po si Adan at si Eva, ang atin pong lolo at lola, nagkaroon ng 3 tinatawag na brokenness. Una, broken relationship with human sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya nagkaroon ng tinatawag na sisihan, di ba? Sinisi ni Adan, si Eva, ang babae kasi na binigay mo sa akin. Sinisi din ni Eva si Adan, yung ahas pala. Yung ahas, Panginoon. Siya kasi nagtukso sa akin, broken relationship with human beings, sa kapwa natin. Pangalawang brokenness po, broken relationship with the Lord. Pinaalis sila ng Panginoong Diyos doon sa Garden of Eden. Nilock ng Panginoon ang Garden of Eden. Nagkaroon ng separation sa Panginoon at sa tao. That's brokenness between God, human to God, na broken po yon. At pangatlo pong brokenness na tinatawag, broken relationship with nature. Kaya ang ginagawa po ng nating mga tao sa kalikasan, sinisira. Because our relationship with nature is broken as well. At ang tanging kasagutan po sa 3 brokenness na yon ay walang iba kundi si Jesus Christ na pinadala na ng Diyos. Na ipako na po siya sa cross. Na iaalay na ang Lamb of God once and for all. At sako po tayo doon. The only missing piece to all those brokenness, none other than but Jesus Christ. Kaya nga po, 3 things we can learn. God can save anyone regardless of who they are. Broken people, religious terrorists, Bisaya mandungoy, terrorists and others. Saan man sila nanggaling, gaano man sila kasama, or gaano man sila kawalang puso, God can still save them. Kung titingnan natin si Saulo sa kanya pong mga ginawa, inaprobahan ang pagkapatay ni Stephen or ni Esteban at ng iba pang mga martyrs, inaprobahan niya ang pagkapatay, pero tinawag pa rin siya ng Panginoon. Pangalawang lesson po that we can learn. Anyone can be a humble, powerful witness for Jesus Christ. Tingnan niyo po, no? Si Saulo na dating persecutor, yung kanyang life testimony, yung kanyang pag-witness sa Panginoong Jesus ay napaka-powerful. Ikaw ba naman tumayo sa pulpito at sabihin mong, dati pinapapatay ko ang mga Kristiyano, pero ngayon, kaisa niyo ako sa pananampalataya. Amen! Anyone can be a humble, powerful witness for Jesus Christ. Lahat po tayo makanya-kanyang testimonya. May kanya-kanya po tayong testimonies in life. Kung paano ka before mo na-encounter ang Panginoong Jesus at kung ano ka ngayon. Sa panahon na kung saan ay in progress yung inyo pong journey with the Lord.
as you walk in your daily life with the Lord Jesus Christ. At ang panguli po, anyone can surrender completely to God. Ang bawat isa sa atin, hindi lamang sa kalupunan ito, yung mga tao sa labas, kapag tinouch ng Panginoon ang puso nila, they can surrender completely to God. So to reiterate po, bibigyan ko lang ng emphasis ito. What we can do for them as followers of Christ, doon sa mga pa-persecute sa inyo sa loob ng inyong workplace, na talagang nagpapainit ng inyong dugo at ng inyong ulo umaga pa lang. What you can do for them as a believer of Christ, pray for them, and let your life testimonies speak loudly and boldly. Sabay-sabay po nating basahin ito ng malakas. Remember, ready, set, go. Ayan. Our workplace is our mission field. Ang dahilan kung bakit nandyan ka ay hindi lang para sumahod, hindi lang para magbitbit ng mga pagkain sa lamesa ng inyong pamilya, at hindi lamang matugunan ang lahat ng inyong pangangailangan kagaya ng mga billings, tubig, kuryente, at kung ano pa mga Judith, kundi God put you in that workplace for a greater purpose. Amen. Say amen if you agree. Tayo pong lahat ay tumayo. As we reflect on the Word of God today, at habang may inaawit po ang atin pong music team, ito po yung lagi kong binibilin or ito po yung lagi kong sinasabi. Every time po na nabibigyan ako ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Panginoon, this is my point of view. This is my personal perspective. Ako po ay naniniwala na ang banal na espiritu ay hindi nauubusan ng kapamaraanan para abutin ang bawat isa sa umagang ito. It's just so happened this morning we are in this place. It's just so happened that in this morning nandito tayo sa sanctuaryo ng Panginoon. And I believe in my spirit, the Lord sees us. The Lord sees our hearts. Di ba nga, may mga pagkakataon na sa loob ka ng kwarto na nanalangin ka, inaabot ka ng Panginoon. May mga pagkakataon, naglalakad ka, kinakausap mo ang Diyos, nararanasan mo ang Kanyang presensya, umiiyak ka. Umiiyak ka na lang, hindi mo na mamalayan tumutulo ang luha mo. Bilang tao, ano ba ang kaya nating gawin? Or ano ba ang response natin every time we experience the presence of God? Di ba ang response ng katawan natin, umiyak, lumuha? Kasi the presence of the Lord is melting our hearts. It's the divine touch which the only Lord Jesus Christ can only do. Hindi po yan kayang gawin ng tao. It's the Holy Spirit's duty. Kaya, saan man kayo naroroon, sa taas, nasa baba, bibigyan natin kayo ng time to talk with your God. Nakakausapin ng ating Panginoon in your specific area, in your specific space, God sees you.